Magandang araw sa inyong lahat at ituturo ko sa inyo kung papaano kumita sa pagtatanim ng kabuting saging o makapag-ani tayo ng maraming kabuting saging at makapag-ulam ng masarap na kabuting saging gaya itong nakikita ninyo sa video. At ang gagawin natin, kumuha lang tayo ng dahon ng saging at putulin natin siya ng 10 inches at mag-prepare na rin tayo ng ating pagpababaran kagaya sa batya o kaya sa drum o ano ang available sa inyo na pwedeng pagbabaran ng ating tuyong dahon ng saging. At ang unang natin nang gagawin ay atin siyang ibababad ng 8 hours sa tubig. Wala na tayong ilalagay sa tubig at ganyan lang na purong tubig lamang. At dadaganan natin siya, lalagyan natin siya ng pampabigat nang sa ganun lumubog yung ating ibababad na dahon ng saging. At pagkatapos ay ng 8 hours ay atin siyang aalisin sa tubig at patitiktikan lang natin siya kahit 2 minuto lang, pwede na yun. At pagkatapos ay mag-prepare naman tayo ng ating area na pagtataniman at pumili tayo yung lugar na hindi naaarawan o direct sunlight. At kung direct sunlight naman ay mas maganda na maglagay kayo ng lilim. Gumawa kayo ng lilim pag walang mga punong kahoy. Mas maganda kasi pag sa lilim tayo na magpapatubo at hindi sa direct sunlight. Pag direct sunlight, okay lang naman basta maglagay kayo ng lilim. Yung mataas na hindi nakadikit doon sa ating bed o taniman ng kabuting saging. At una, maglagay tayo ng binhi sa gitna. Ito yung pamamaraan ng sa ganon ay mas marami tayong mataniman na dahon ng saging. At kung kayo ay kumuha sa akin ng 6 na binhi, makikita ninyo na ganito yung pamamaraan natin. Sa 3 piraso ay pwede ng taniman ang 2 sakong nababad na dahon ng saging na ating hinati-hati ng 10 inches. At nilagyan din natin siya ng malunggay at konting darak. Nasa inyo na kung lalagyan nyo rin na siya ng konting darak. Ito ay optional lamang at nasa inyo na kung maglalagay rin kayo. At nilalagyan ko lang ito dahil dagdag sa pangpainit pag ganito na tag-ulan. At ganoon na rin na nasa inyo na rin kung maglalagay kayo ng konting abono. Pwede naman na hindi maglagay ng abono. At mag-prepare din kayo ng mga kahoy sa gilid-gilid. Mapapansin ninyo na mayroong mga kahoy sa gilid at mayroon sako sa lupa para hindi maanay. Ganyan lamang yung ating paglalagay. Sa gitna yung ating paglalagay. At nilagyan din natin ng konting mga tubig. At pagkaraan ng 6 days o makikita niya na mayroon ng mga amag ay atin na itong bubuksan ng 20 minutes para pasingawin. At ibabalik natin siya yung ating cover na plastic pagkaraan ng 20 minutes o 5 minutes pag tag-ulan. At after na ng 10 days, makikita ninyo na ito na yung mga resulta niya. Mayroon na siyang mga maliliit na kabuting saging. At mas maganda ang gagamitin ninyong plastic ay yung clear o yung white at hindi yung black. Kasi pag black yung ilalagay natin, madilim yun at hindi lalabas yung mga mushroom, panay amag lamang. At pagkaraan pa ng ilang araw, makikita ninyo na mag-harvest na tayo yung mga naunang mga lumaki. Ito yung mga unang lumaki at kailangan na natin siyang anihin. Kasi pag hindi natin siya inani ay ito ay bubuka kinabukasan. At makikita ninyo kung paano makikita kung pwede ng harvestin o anihin ang isang kabuting sagi. Makikita ninyo na pahaba na siya. At medyo napupunit na rin yung sa taas niya. Yung kanyang takip. Ganyan. At pag ganyan na yung itsura niya ay inyo nang harvestin. Kasi kinabukasan o sa hapon ay mas bubukayan. Pwede naman yung medyo magkakaroon pa siya ng tangkay at hindi pa siya yung masyadong bumuka. Masarap din yung ganong
ng mushroom, ng kabuting saging. Yung bumuka na masyado 'pag ibebenta natin ay mas mababa na yung presyo niya kaysa sa hindi bumuka. At makikita ninyo na napakarami pa mga tumutubo at marami pa tayong palalakihin na kabuting saging. Yan yung makikita ninyo na mga bunga ng kabuting saging natin. At pagkaraan pa ng isang araw, makikita ninyo na malalaki na yung mga hindi natin na-harvest. At ito yung sinasabi ko na merong mga tangkay na. At pag ganyan, goods pa yan na same pa rin yung presyo niya doon sa hindi bumuka. At yan yung mga haharvestin na natin. Yung mga medyo malalaki na. At yung mga maliliit ay iiwan natin para sa ganun sa susunod na ating pag-harvest ay malalaki na yan. At yan yung makikita ninyo, napakarami yung kanyang mga bunga. At hugutin lang natin at iwasan natin na madamay yung maliliit pag tayo ay nagtanggal ng mga malalaking mushroom na pwede nang anihin. Pag nakita ninyo na patulis, kahit maliit yan ay anihin nyo na. Pero pag pabilog pa, ay lalaki pa yan kinabukasan. At ito, makikita ninyo na marami tayong haharvestin. Yung mga pwede nang anihin. At sa pag-aani ng kabuting saging ay inyong itaas lamang yung plastic para makita ninyo yung pwede at hindi pa pwede. Mas maganda ang pag-aani ng kabuting saging sa madaling araw. Ito ay madaling araw tayo nag-harvest kaya mayroon tayong ilaw. Kasi isasabay na natin ito sa pagbebenta sa paghahatid sa school. At makikita ninyo yan yung mga pwede na at yung mga hindi pa pwede. Ito yung mga nakalimutan natin o hindi natin napansin kahapon na bumuka na. At ito yung mga pabuka pa lamang. Ito yung mga harvest na natin at tignan natin maigi para sa ganon ay kinabukasan ay hindi bubuka. Ang pag-harvest sa umaga at saka hapon. Pag nakita ninyo na mayroong sa hapon na malalaki at pabuka na, pwede ninyo itong anihin. Wag lang sa tanghali kasi nga pag masyadong malakas yung hangin o masyadong mainit ay pwedeng yung mga maliliit ay magsishrink o kukulubot o hindi magtutuloy sa paglaki. Kaya yun yung ating iniiwasan. At makikita ninyo pagkaraan ulit ng ilang araw ay yung mga hindi pa natin na-harvest ay lumaki na. Ito na. Dapat ganito na yung o itong araw na ito yung pag-harvest natin lahat. Pero dahil napaaga, yung mga iba ay hinarvest na natin. Sa 14 days ay ito na yung kanyang mga bunga na aanihin natin na mas marami na kaysa sa mga nauna na pag-harvest natin o pag-aani. At napakaraming tumubo. Pag ganito karami yung tutubo sa ating taniman ay tsak na marami rin tayong mapagbibintahan o makakain na kabuting saging. Yan o, makikita ninyo, ang dami. Ang dami ng mga lumaki. At napakaganda yung kanyang tubo. Ito yung black yung itsura niya. Mayroon iba't ibang kulay ng mushroom. Mayroong white, mayroon black, o mayroong brown. At lahat yan ay mushroom na kabuting saging. At ito na, hinarvest na natin kasi sasabay din natin ulit sa paghatid na ng ating mga estudyante para sa pagpasok nila sa school. At ito ay ibibenta rin natin dahil ito ay order na at isasama na natin. Sa pagbebenta ay napakadali lamang. Pumunta lang kayo kung mas marami pa dito yung inyong tanim. Pumunta lang kayo sa mga palengke ninyo sa inyong lugar at kausapin ninyo yung mga nagbebenta ng gulay at sabihin ninyo na babagsakan nyo sila
ng kabuting saging. O kaya sa inyong kabarangay o mga kaibigan ay i-chat nyo lamang at makakabenta kayo at madali lamang ang pagbenta ng kabuting saging. Ganyan. At bago natin siya ibebenta ay lilinisan natin muna para sa ganun ay lulutuhin na lang, hugasan at ready na para lutuin at ihalo sa anumang lutuin natin ng gulay. At hinihiwalay natin yung mga bumuka at hindi bumuka. Kasi itong bumuka ay nasa 300 to 400 lamang. Ito hindi bumuka, ang presyo nito ay nasa 330 hanggang sa 700 to 800 yung presyo niya. Sa aming lugar ay nasa 400 to 500. At ito na, nilagay natin sa mga plastic 1/4 para mas mabilis na mabenta. At pagkaraan na naman ng ilang araw, basta takpan nyo lang yung inyong bed, ay mayroon ulit tutubo yan after ng 7 days. Makikita ninyo na mayroon na ulit na mga maliliit. At ang ginawa lang natin, binuhusan natin ito nung wala tayong nang na-harvest nung ika-14 days, ay binuhusan natin siya ng hugas bigas. At pagkaraan ng 7 days ay ito na, mayroon ulit na tumubo na kabuting saging. At ito na, makikita ninyo ready na ulit na harvestin. So, kahit isang buwan pa yan na mahigit o pagkatapos ng anihan natin sa 14 days at wala nang tumutubo, after ng 7 days ay meron ulit tutubo yan. Takpan nyo lamang ng plastic. Hanggat mayroong moisture, mayroong nutrients sa ating patubuan, mayroon pa ring tutubo na kabuting saging. Tignan nyo naman, ang daming tumubo. Kahit na marami na tayong naani nung mga nakaraang mga araw, ay after ng 7 days ay mayroon ulit tayong harvestin. At ito ay kulang-kulang ng 1 kilo sa 2 sako ng dahon ng saging. At marami tayong na-harvest. At ito ay atin ibibenta ulit. Para sa ganon ay mayroon tayong gagamitin muli sa pagtatanim. At yung iba ay ating ulamin. At kung nakaabot ka sa video ito, paki-share naman at paki-like. At i-comment mo na rin kung taga saan ka para mapili rin kita na mapadalhan. At sa mga hindi na mapapadalhan, ay i-message nyo lang ako dahil mayroon tayong 5+1. Sa inyong pagkuha ng 5 ay mayroong free na isa. God bless sa inyong lahat.